Malaking pagbabago ang nakaambang mangyari sa karera ni Jerami Grant sa paparating na NBA season. Ayon sa ulat, inaasahang magsisimula sa bench si Grant para sa Portland Trail Blazers matapos mabigong makahanap ng trade partner ang koponan ngayong off-season. Si Grant, 31 years old, ay pumirma ng 5-year, $160 million na kontrata noong 2023. Sa kabila ng malaking deal, bumaba ang kanyang produksyon nitong nakaraang season. Nagtala siya ng 14.4 points at 3.5 rebounds per game, habang may 37% field goal shooting lamang sa loob ng 32.4 minutes per game. Sa kabuuan, 47 games lamang ang kanyang nalaro para sa 2024-25 season. Isa sa mga dahilan kung bakit nais siyang i-trade ng Blazers ay ang hindi niya pagtugon sa expectations bilang isang top-paid veteran. Imbes na maging leader at consistent contributor para sa batang core ng Portland, kapansin-pansin ang kanyang pagbaba ng performance sa scoring efficiency at pagiging injury-prone. Bukod pa rito, tila hindi rin akma ang kanyang playstyle sa rebuild direction ng Blazers na nakatutok ngayon kina Scoot Henderson, Shadon Sharpe. Ang paglipat ni Grant sa bench ay maaaring magdulot ng mixed impact. Sa isang banda, maaari nitong mapagaan ang kanyang workload at mas mapanatiling healthy siya sa buong season. Ngunit sa kabilang banda, maaaring bumaba ang kanyang market value at posisyon sa team. Isang hamon para sa isang player na dating sinandalan bilang starter at major scorer, samantala isang makasaysayang kabanata ang tuluyang nagsara sa Toronto Raptors. Formal nang lumisan si Chris Boucher, ang huling natitirang miyembro ng 2019 championship team matapos pumirma ng 1-year, $3.3 million na kontrata sa Boston Celtics. Bahagi si Boucher ng grupo na nagdala ng kauna-unahang NBA championship sa Canada, isang tagumpay na mananatili sa alaala ng mga Raptors fans magpakailanman. Ngunit sa pag-alis ni Kyle Lowry, Fred VanVleet, Pascal Siakam at iba pa, ang paglipat ni Boucher ang nagmarka sa opisyal na pagtatapos ng gintong panahon ng Raptors noong 2019. Habang nananatiling nakataas ang championship banners sa Scotiabank Arena, ang kasalukuyang roster ay ganap ng tumalikod sa nakaraan, sabay sabing salamat sa huling kampeon na suot pa ang Raptors uniform. Samantala sa Boston, may bagong simula para kay Boucher. Sa gitna ng balitang posibleng hindi makalaro si Jason Tatum sa susunod na season dahil sa injury, inaasahang magiging mahalagang piraso si Boucher sa frontcourt rotation ng Celtics. Kilala siya sa kanyang energy, hustle plays at shot blocking, bagay na maaaring makatulong sa depensa at bench depth ng Boston, lalo na't nangangailangan sila ng mga bagong leader sa panahon ng kawalan ni Tatum. Para kay Boucher, ito ay higit pa sa simpleng kontrata. Isa itong pagkakataon upang patunayan na may laman pa ang kanyang tangke, isang veterano na may singsing, may karanasan at may misyon na muling makatapak sa tuktok. Samantala, bagamat pinirmahan na ni Luka Doncic ang kanyang 3-year, $165 million na contract extension sa Los Angeles Lakers, hindi pa rin kumbinsido ang ilang eksperto na sapat ito para makuha ng kuponan ang matagal nang inaasam na kampeonato. Isa na rito si David Dennis Jr. ng ESPN na nagsabing, kahit pa nasa pinakamagandang kondisyon ngayon si Luka at may solidong puwersa silang kasama gaya ni LeBron James, Austin Reeves at DeAndre Ayton, mahirap pa ring makita ang Lakers bilang paborito sa West. Ayon kay Dennis, hindi ito dahil mahina ang Lakers kundi dahil matindi ang kompetisyon sa Western Conference, lalo na mula sa Oklahoma City Thunder. Mahihirapan ako makita yon ngayon, hindi laban ito sa Lakers kundi dahil nandyan ang Thunder na talagang binuo para manalo ng championship sa mga darating na taon, pahayag niya sa First Take. Giit pa niya, kahit nag-third seed ang Lakers noong nakaraang season, 5 laro lang ang itinagal nila sa playoffs. Dagdag pa ni Dennis, kailangang paghandaan ng Lakers ang kinabukasan dahil walang kasiguraduhan kung maglalaro pa si LeBron matapos ang 2025-26 season. Kaya dapat na silang magplano kung sino ang itatayo nilang mga bituin sa paligid ni Luka. Hindi pwedeng umasa lang sa kanya at kay LeBron. Dapat isipin ng Lakers kung paano bubuo ng contender sa 3 taong window na to, anya. Samantala, pinuri rin ni Dennis ang Thunder dahil sa tibay ng kanilang core. May pangmatagalang kontrata sina Shai Gilgeous-Alexander, Jalen Williams at Chet Holmgren, mga batang superstar na healthy at uhaw sa tagumpay. Sila ang kailangang daanan ng Lakers at kung gusto nilang makabalik sa finals, kailangan nilang tapatan ang level ng OKC, ani Dennis. Sa kabila nito, may pag-asa pa rin ang Lakers. May hawak si GM Rob Pelinka ng mga expiring contracts na maaaring gamitin sa mga susunod na buwan upang palakasin pa ang lineup ni Doncic. Pero malinaw na hindi magiging madali ang daan patungong titulo at kailangan ng matalinong galaw sa bawat hakbang. Kayo mga idol, sa tingin nyo ba sapat na ang core ng Lakers para makuha ang championship? O kailangan pa ng isa pang malaking piraso sa puzzle?